Nang makarating kami sa Rothstein Hotel, staffs guided us to their luxurious restaurant. Napataas ang kilay ko. Everyone is looking at me. I know they see me as a mistress or a murderer. Which is which? I don't give a damn about what they think. Another waiter assisted us into the VIP room. Nadatnan namin doon ang mag-inang Lombardi. "How's the mistress?" Salubong agad ni Kendra sa akin. I smiled widely. "Look who's talking." Ngumisi pa ako't umupo nang hindi man lang niya inalok. "Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Kendra. What do you want?" "Ayokong nasasayang ang oras ko sa mga katulad mo." "I want you on my team." Prangkang sagot niya. "Me?" Tinuro ko pa ang aking sarili para asarin siya. "Nagpapatawa ka ba, Kendra?" "No, I am serious." Bulalas niya. "No! Matapos mong pinahiya ang mami ko sa gala night ng kumpanya ko, ngayon sasabihin mo ngayon you want me in your team? Are you really that desperate to ask me? Considering your status and pride, maybe you're on that now." Her face changed. Gotcha. I have so much on my plate right now, and Kendra was a distraction I wanted to avoid. Ako ang taong hindi marunong makalimot sa atraso sa akin. Kendra is one of them. I presume you must be Arif Lombardi Jr. Which is which? The brother-in-law or the heir to the throne? Painsulto kong tanong. Kita kong ngumisi ang aking kaharap. He was amused sa talas ng dila ko. Nagbago na rin ang mukha ni Kendra. Matalim niya akong tinitigan. "Where the hell did you get that idea?" Buwelta ng tanong niya sa akin. Is it an idea or a fact, Kendra? Lumapad pang ngisi ko. "That's not true." Depensa niyang sagot para patuloy na itago ang katotohanan. Tumayo ako. "Oh yeah? I know a thing or two, Kendra. And your reputation precedes you. Of course, you want to be close to your friends. But the enemy is closer. Don't you agree?" Pero bago kami lumabas sa VIP room, tumigil ako saglit. "I will use Arif to be my man and for my revenge. And you get yourself a deal after you find Igor Leander Tantoko alive." After we left the VIP room, I grinned ear to ear. I'm just starting, and everyone who stands in my way will see the demon in me. Binalingan ko si Clarice, nakanganga ito. "Where do you want to eat? Close that mouth, baka pasukan ng langaw yung bibig mo." Lumabas na ako sa restaurant na yon. Pakiramdam ko naninikip ang aking dibdib. Paglabas namin ng elevator, kita ko agad tumayo si Mang Damian para salubungin kami. Ngumiti ako sa kanya. "Dalhin niyo po kami sa masarap na kainan." Malumanay kong pakiusap sa kanya. Ngumiti siya sabay tango. "Ang angas niyo kanina, Miss Cara. Nakakatakot ang Kendrang yun, pero kayo, napanganga na lang ako." Dinig kong komento ni Clarice. Hindi na ako sumagot. I don't want to give her the impression that she can get close to me. I have a trust issue nowadays. Ilang sandali pa tumigil si Mang Damian sa isang restaurant that very popular in Pampanga. This is not the same kind of food I usually eat, and perhaps it is better for a change or face. Sinalubong agad kami ng waiter at iginiya sa aming magiging mesa. Hindi ko mapigilang hindi mailang sa mga matang nakasunod sa akin. Nevertheless, since I am Cara, I don't care what they think. They don't know my story. Naging maayos naman ang aming pananghalian. Nagpahatid ako sa opisina ni Clint at sinabi ko kay Mang Damian na ihatid si Clarice sa istasyon. Pero hindi ito pumayag. Mag-taxi na lang daw siya. Pagpasok ko sa lobby ng opisina ni Clint, everything seems different. Naging light ang kulay at napaka-heartwarming. In love lang? Di siya na? "Cynthia, where is he?" Para siyang nababalisa. Miss Cara, may bisita po kasi si Sir Clint ngayon." Nauutal niyang sagot. "Nah, don't bother. I will let myself in. Bring us coffee, please." I barged into Clint's office, and surprise was an understatement. Hindi ako nakahumang sa aking kinatatayuan. Parang binuhusan ako ng isang drum na yelo. Clint was having a meeting with Brylon, Arif, Clyde, and Leander. Nauna pa si Arif dito in a few hours. Kilala sila ni Arif? What the F? Am I missing something? Paglipat-lipat ko ang aking mga mata sa kanilang lahat. Para akong bubuga ng laser lalo na kay Leander anumang oras. Wow, very much alive. May I join the party? Ngumisi ako. Pero sa loob-loob ko gusto ko ng tarakan ng kutsilyo ang lalamunan ni Leander. The cheater is back. Hey baby,
I thought we had a date. Lumapit ako kay Arif at hinalikan siya sa pisngi. Ride along. You've got a deal. I whispered and clasped our hands. Then my gaze darted to Leander. He was feast. There you go. Well, Leander, welcome to the land of the living. I thought that you were dead. Anyways, ganun talaga pala kapag masamang damo, matagal mamatay. Hindi siya sumagot. Clint's face was worried and Clyde's too. Pero hindi ko yun pinansin. Baby, are you done with your meeting with them? Pinalambing ko pa ang aking boses. Yeah. Nauutal na sagot ni Arif. Hindi ko alam paano i-describe ang mukha niya. Natulala na nauutal lang sagot sa akin. Great, let's go then, shall we? Inila ko na siya palabas. Buti na lang at sumunod rin ito. Clint, Clyde, good job. Let's see what will happen after this. Ngumiti ako ng ubod tamis sa kanila. Pero sa isip ko nakabulagta na silang dalawa sa sahig. Leander, tell your wife that I sent her a gift for both of you. Agad itong napatayo para lapitan ako pero hinarang siya ni Brylon. Nang makalabas kami sa building ni Clint, pinasakay ko si Arif sa sasakyan at inutusan si Mang Damian na mag-drive. Dinala ko si Arif sa mansyon. Nang malapit na kami mabilis ang pagkilos ko, tinurukan ko siya ng pampatulog sa leeg. What the hell, Kara? Yes, you will be in hell, Arif. Isang malakas na siko sa sikmura ang binigay ko sa kanya. I am just warming up. Hintayin niyong galit ko. Lahat kayo. As we arrived home, I called out my man to help bring Arif into the basement. Tumingin ako kay Mang Damian. Wala akong nakikitang panghusga sa mga titig niya. Hindi rin ito nagtanong bakit ko kasama ang lalaking ito. Inutusan ko ang aking tauhan na igapo si Arif ng dobleng cable tie. I just want to ensure that he will tell me what I need to know. How he found Leander after weeks of missing. Or everything is intended to pull me. All of them. Lalo ng dalawang pinsan ko. I locked the base room. Umakyat ako sa ground floor. Sinalubong ako ng yakap ni Mama. Hindi ikaw to, anak. Hindi ito ang Karang pinalaki ko. She knew how to get to me. Umiling ako at kumalas kay Mama. Ako pa rin to, Ma. Naging matapang lang ako sa lahat ng taong ginamit ako at gusto akong pabagsakin. Pwes, nagkakamali sila ng binangga. Pinunasan kong mga luha ni Mama. Huwag mong pigilan na ipaglaban ni Kara ang umapi sa kanya, si Dera. Napalingon ako sa gawin ni Mami. Hindi ko na malayang nasa likuran ko na pala siya. Come, Kara, to the office, and I will show you something. Seryosong aya ni Mommy. Agad akong kinabahan. Nagkalat ang mga papeles sa mesa, mga larawan ni Leander. I even saw Clint and Clyde. Napatakip ako ng aking bibig. No, this is not happening. Mom? She smiled bitterly. How did she know all this? Akmang dadamputin ko ang mga pictures. Nang bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Kara! Elizabeth's POV. Dalhin niyo siya sa kanyang silid. Tumango si Rem. He carried his sister upstairs. Ryder is looking at all the documents on the table. Agad ko silang tinawagan ng maibigay sa akin ang lahat ng kailangan ko. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang mga kapatid ni Kara. How did you acquire all this? Puno ng pagtataka na tanong ni Ryder. Money, I guess. I have a lot of those now. Prangkang sagot ko. I called you because I couldn't trust anyone now. She is your sister. And I know you will do everything in your power to protect her. Seryoso kong tinitigan si Ryder. Tumango ito. Bumukas ang pintuan at pumasok doon si Rem. Did you call our family doctor? Agad kong tanong. Tumango ito. So, Leander's plane crash was fake? Tanong agad ni Rem. I don't know about that. But Leander involved himself in a very dangerous group. I think they will go after Kara too. Romulo has many enemies and Kara's is an easy target. Dugtong ko. What's our play here? Asked Ryder. I want you to protect Kara. Leander will pursue her. That's for sure. He is married. To make Kara suffer, I don't know. He will hurt Kara because of me. He thought I killed his mom. Or had no clue of his motive at all. That's what I thought. Mahabang tugon ko. Hindi ba? Tanong ni Ryder, napataas ang kilay ko. Pumunta ako sa bahay nila dahil papatahin ko si Darius.
She let me in, but her motives were different. Tinutukan niya ako ng baril. Pinagsuot niya ako ng lingerie. When we reached their bedroom, Darius was already bleeding. Pinasampa niya ako sa kama at kinuhanan ng video. That right there is the proof. Nataranta siya. Yun ang pagkakataon ko para agawin ang baril niya at pumutok yun. Yun ang nadatnan ni Leander. I was blamed for his mother's death. Mahabang salaysay ko. This facility is where Leander has been held. It traumatized him. Even more when he kept watching a video of his mom. He blames Kara for it. He wants his revenge. And I won't allow that to happen. Determinadong saad ko sa dalawa. Why did you let Kara go near him? It was Ryder. His tone was angry. When she called si Dehra to tell her she had dinner with Christian, I did not mistrust her. She doesn't lie. But Leander planned it out and brought her on his yacht. Paliwanag ko. What are we going to do now? Naiinip na tanong ni Rem. Hide her from him, I said with finality. You know her. She will be up for revenge. Napatingin ako kay Ryder. Not unless she has a reason to take revenge for now. Dugtong kong sagot. Nagkatinginan lang ang dalawa. Kara's POV. As I slowly opened my eyes, the dim light of my room met my gaze. Pumikit ako ulit at huminga ng malalim. I don't know why I lost consciousness. Maya-maya nakaramdam ako ng gutom. Pinulupot ko na lang ang aking magulong buhok at bumaba. I need food. Nadatnan ko si Mama sa komedor. Nag-aayos ng mga kubyertos para sa aming hapunan. Hi Ma, sabay halik ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot at kita kong pag-aalala sa mukha niya. I know her very well. May problema ba Ma? Agad siyang umiling at umarap sa akin. Kain na. Aya niya. Dinig ko ang mga yabag na papalapit sa amin. Napakunot ang noo ko. Do we have visitors, Ma? Hello, little sis. Masayang bati ni Rem. Nanlaki ang aking mga mata. My siblings are here. Kuya? Agad nakabusangot ang mukha nito. Really? Sabay hila sa upuan. Hey, Ryder. Bati ko sa kanya. Tumango lang siya. Kasunod si Mommy sa kanya. Ganito ba pag na broken-hearted naging cold? Daming arte. Kara anak, I have treatment in Europe next week at magpapasama ako sa mga kapatid mo. Gusto mo bang sumama para naman makapamasyal ka kahit ilang araw lang? Napaangat ako ng tingin kay Mommy. Kalmado siyang sumusubo ng pagkain niya. Si Mama naman panay lang ang lagay ng pagkain sa plato ko. Anong meron? No, Mom. I have many things to do here. Besides, I need to talk to Clint and Clyde about that Leander thing. Pero susunod ako once I am done. What do you think? Tumango siya at hindi na nagkomento pa. But her face says otherwise. Ma, ang dami ko ng pagkain. Natatawa na saway ko sa kanya. Ang payat mo na. Hindi ka ba kumakain sa opisina? Pinandilatan pa niya ako ng kanyang mga mata. Hala, sige na, ubusin mo yan. Para naman magkalaman ka. I am finished, Ma. Kailangan puntahan si Arif sa basement. Paalam ko. I let him go. Matabang na imporma ni Ryder sa akin. You what? Napatayo ako nang wala sa oras. Why did you do that? Kailangan kong alamin ang pinag-usapan nila kanina sa opisina ni Clint. Pinagkaisahan nila ako, Ryder. Saan ka ba kakampi? Sa pinsan mo o sa akin na kapatid mo? I yelled at him. Sit down, Kara. Hindi mo kailangang sumigaw. Lalo pa nasa harapan tayo ng pagkain. Buwelta ng sagot ni Ryder. Nagulat ako sa sagot niya. For the first time, he shouted at me with rage. Wala na akong gana. Akma akong aalis ng pinukpok niya ang mesa at nagulantang ako sa lakas noon.